So, hi guys. So, matapos akong umiyak kanina, napag-relax naman ako. And, kinailangan kong kausapin yung sarili ko. And I think it was also about forgiving myself and understanding din kung ano man yung mga pagkukulang ko bilang anak. Kinailangan ko yun ma-sink in sa utak ko, and kailangan ko din tanggapin na it was my decision na hindi umattend sa funeral ng daddy ko. So, wala ko dapat ibang sisihin naman talaga because it was my soul wholeheartedly na pinagdesisyonan ko na pinanindigan ko. So, anyways, for this video, I'm going to do the love story part 3 namin ni Mr. Flavel. Kasi, di ba lagi na lang siya yung nauuna? Siya nauna nag-post ng love story part 1, love story part 2. So, habang hindi niya pa nagagawa, or at least, I think hindi niya pa nagagawa, ay gagawin ko na yung love story part 3 sa point of view ko. So, ayun na nga. I think sa love story part 2, nag-end tayo na kinasal na ako. And, ayun, and it took about 1 month bago ako sinundo ni Mr. Flavel. From Titusville, lumipat na ako sa Lake Wales, kung saan naman yung kanyang apartment. Now, it was a hard adjustment period for me kasi syempre, first time na biglang totoo na nga, may asawa na nga yung kasama ko. Kasi yung nakipagtanan ako noon, iba yung feeling eh. Parang bata pa ako noon, wala pa akong talagang alam or hindi pa talaga na sa puso ko yung pag-aasawa or anything. Dahil ito, nagkinasal kami, and it took about a few weeks pa bago talagang nag-sink in na may asawa na ako and I have to go and live with him, ganon. And hindi lang siya, kasi may 4 siyang anak sa una niyang asawa. So, kinailangan ko ding mag-adjust sa pagkakaroon ng responsibilidad, ganon. Yung adjustment period na yun ay hindi naging madali. Syempre, first time namin na talagang magkasama kami sa isang bubong. So, imagine mo yung 3 months lang kaming naging mag-boyfriend, girlfriend, and nag-date. Wala kaming moment na talagang nagsama kami ng matagal sa isang bubong, ganon. So, it was a big jump into the relationship. Hindi kasi siya katulad yung relationship sa Philippines na mahaba yung ligawan, 'di ba? Na makikipagkaibigan pa yung lalaki sa buong pamilya mo. So, walang ganon. Tapos, wala yung moment na kami lang talaga yung magkasama ng, let's say, yung nag-weekend overnight, ganon. Wala talagang biglang single ka, tapos biglang boom, may asawa ka na, kumbaga ganon. So, yun yung adjustment period. Marami kaming differences na kinailangan naming i-adjust sa isa't isa. Aminado ako na yung first year talaga, siguro first 3 years of our relationship, 18, 19, even after ng aming church wedding, talagang para kaming ahas at pusa, away kami ng away, konting bagay na papag-awayan namin. Syempre ako kasi sanay ako na masinop, ayoko yung magulo, tapos sanay siya sa whatever lang. So, pati yung mga anak niya. So, hindi ako sanay na nag-iiwan kayo ng yung hindi nyo alam, ligpitin yung pinagkainan nyo. Tapos magigising ako minsan, makikita ko yung sink puno-puno ng mga maduming plato, yung ganon. So, ang daming adjustment. Tapos, hindi ako sanay na puro junk food, yung ganon. So, I guess ang mali ko talaga doon ay I jump into the responsibility of being a parent. Hindi ko si Mr. Flavel naman din kasi meron din siyang pagkakamali din na hindi niya din naituro sa akin kung hindi niya ako na-guide pagdating sa mga bata. So, nagkaroon kami ng parang kanya-kanya kaming agenda na
parang I took the responsibility of an adult in the relationship noon na parang, okay, yung mga bata kailangang asikasuhin, yung ganyan, yung baon nila, yung pagkain nila. As in, gigising ako, hihahanda ko yung pagkain ng mga bata for school, ihahanda ko yung lunch ng mga bata pagdating sa bahay, yung snacks nila after school, tapos yung dinner nila kasi I will go back to work. I will go to work then. So, si Mr. Flavel noon work from home. So, hinahanda ko din yung ano ba yung pwede niyang kainin habang nag-work siya. Tapos, ano lang yun October, November, December. February kasi nag-start siya ulit mag-travel for work. So parang, wait lang, 4 months pa lang ako dito, hindi ko pa kilala yung mga bata, hindi ko alam yung mga gagawin ko. Pero parang feeling ko na ibagsak sa akin yung responsibilidad. There was no proper guidance. So, ako naman, I'm the type of person na, okay, this is my, parang nag-automatic switch na this is my responsibility, dapat ganito. Hindi ako nag-step back. And I think I should have. Dapat talaga nag-step back ako at hinayaan ko siya sa mga bata. Pero, hindi ganun ang nangyari. And nagkaroon talaga ng maraming away sa aming dalawa kasi parang I feel like I'm drained. Parang feeling ko hindi na-appreciate yung mga ginagawa ko or hindi na-appreciate yung effort ko, yung ganun. Siyempre nandun din yung bagong salta ako, kumbaga malayo ako sa comfort zone ko, malayo ako sa magulang ko. Tas hindi ko sinishare kasi sa kanila. What I learned kasi is that never share yung problema mo sa loob ng bahay, yung problema niyong mag-asawa to other people. Kasi yung ibang tao, siyempre pag shinare ko yun sa magulang ko, galit na nga sila sa asawa ko, mas lalo silang magagalit, 'di ba? Tapos ako naman, yung galit ko, yung frustration ko, huhupa, 'di ba? So magiging okay kami ni Matt, pero yung taong napagsabihan ko na hindi na magiging okay kay Matt, ganun. That's why I never shared anything when it comes to like the married life or our marital problems. I kept to myself. So yun, madaming mga adjustment sa amin. Marami akong na-experience na hindi ko inaakala mai-experience ko. Nakala ko sa mga movies lang talaga nangyayari. Hindi ko na hindi ko na i-elaborate dito kasi syempre medyo personal na yon, and there are some things that we have to keep to ourselves pa rin kahit na ino-open namin sa public who we are, and there are still level of privacy na dapat ikikip. And I hope yung mga followers and mga subscribers, mga viewers, they will understand yan na kasi kayo din, you have to understand din sa mga taong nakakasalamuhan ninyo, know what you have to share and know what you have to keep and protect as part of your privacy. Ganon. So, ganon lang. Ayun, madami kaming away na mag-asawa talaga. Kasi, syempre for me, OCD ako na talaga, obsessive compulsive disorder, na kailangan kapag itong ballpen nandito sa isang lugar, tapos hiniram mo, tapos hindi mo binalik sa lugar na yon, iinit agad yung ulo ko. Ganon yung moment ko noon. Kasi parang everything has to be at the right place all the time. Hindi ako, ngayon medyo medyo naglalaylo ako sa ganun. Medyo sinasanay ko na okay lang na maging hindi malinis lagi. Okay lang na nandyan lang yan na para kasi parang minsan sinasabi ko OA na din ako kapag yun lang nagagalit ako. Pero dati talaga as it was really hard for me to adjust kasi syempre for the longest time syempre masinop ako, solo lang ako, walang nagkakalat, tapos biglang magkakaroon ako ng 4 na bata, tapos yung asawa ko pang 5, 'di ba? So ang hirap i-adjust yung sarili ko na tapos feeling ko lagi na outsider ako noon. And it took a while. Ako kasi vocal ako.
Tapos lagi kong sinasabi, bino-voice out kay Mr. Flavel yung mga likes ko, my dislike ko. Siya naman kasi, ano siya nasa isang bubble niya lang siya na parang, okay, this is my area, parang hindi ko alam noon if he understands what I'm going through, pero he doesn't know siguro how to help me, how to guide me, kasi nga nangangapa kami kasi biglaan lang yung pagsama naming dalawa. So, ganun siguro. If I were to make it, if I were to go back in time, I'm not going to change that talaga. Wala akong babaguhin kasi it's part of who we are today. Yung mga pinagdaanan namin, all the struggles or the getting to know stages na sobrang talagang nagwo-walk out ako, and I always tell him that I give up. Yes, honestly, sinasabi ko na maghiwalay na tayo, mag-divorce na tayo. Nababanggit ko yun noon. It was hard for me, and I felt like the hardest part was also because parang feeling ko ang laki ng sinakripisyo ko for this marriage, for this relationship. Parang tinalikuran kong lahat. Tinalikuran ko yung parang mala prinsesa ang buhay. Tapos ganito, yung ganon. Ganon yung mga eksena ng buhay ko noon. But yeah, that is our love story part 3. Mga struggles ng mga first 3 years ng buhay namin. Eventually, we made it to a point na we understood who we are as an individual, and we accepted who we are as an individual, and we also accepted as a partner, as a team, that we have to love each other regardless of our differences, regardless of what we may become as part of growing up together, ganon, growing old together. So, it was a choice. It always is a choice to choose love for him. It was a choice to choose the happiness I will have with him. So, it was never just about feeling hindi lang siya parang yung mahal ko ba, feeling ko ba mahal ko siya. Hindi ganun eh. It was a choice that I'm sticking with this because I love you. I'm sticking with you because I know I'm happy with you despite of all what we go through, lahat ng mga sacrifices, lahat ng mga struggles. I am choosing happiness with you. I am choosing love with you. Ganun yun. So, I think it's a matter of growing up and maturing with each other. Kasi feeling ko lang, we were like teenagers, and then we became to adolescents, and then from adolescence to adulthood, and then from adulthood to maturity. So with all those stages, we stood by each other. Yes, maraming mga, ay bakit ganyan, dapat ganito, pero eventually, because we chose to stand with each other, na yung talagang stand la side by side, hindi yung nasa harap ka, nasa likod mo ko, we chose to stand by each other. So, we learned to navigate lahat ng mga mali, lahat ng mga dapat at hindi dapat together, because no one was behind each other. We were always next to each other. And I think that's the important lesson sa mga mag-asawa. You have to learn to stand with each other and to guide each other hand in hand. Hindi yung nakasuporta ka sa likod. Dapat nakasuporta ka, nasa level niya kayo na magkahawak kamay kayo na lahat hahamakin ninyo. So, that is my love story part 3, and I hope you guys liked it. Kapag umabot kayo dito sa part ng video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. And also, comment naman ninyo kung ano naman yung mga natutunan ninyo sa first 3 years of your relationship with your partner. You don't have to necessarily be married, pero kung matagal na kayo, kung umabot na kayo ng taon together, or even if you are just starting out, kung ilang buwan na kayo, ano yung mga first struggles ninyo na nag-navigate through your differences? Kasi kahit naman na mag-boyfriend-girlfriend, kahit na matagal na kayo mag-boyfriend-girlfriend,
or nagsisimula pa lang kayo, meron at meron naman kayo yung mga parang mga pinagkaiba sa isa't isa, and minsan nagiging dulot ng mga simple petty fight. So share nyo naman yon so that maybe I can learn from you also kung paano ninyo yun na-navigate, kung paano ninyo nasolusyonan. Kasi siguro naman, even up to now, meron pa rin kami pinagtatalunan. So, hindi naman kami perfect. So, maybe we'll learn from each other. Yan lang po. Thank you for watching.